Ang financial freedom ay parang puno. Nagsisimula sa maliit na binhi, lumalalim ang ugat, tumitibay ang trunk, lumalawak ang mga sanga, nagkakakulay sa mga dahon, at nagbubunga ng masaganang ani. Ang seryeng ito ay gabay natin sa bawat hakbang. Mula sa tamang mindset, pagbuo ng emergency fund, pagpapalakas ng income, matalinong investments, tuloy-tuloy na pag-aaral, hanggang sa tamang paggamit ng bunga at pagbabahagi ng lilim sa iba. Hindi ito mabilis na proseso, kundi tuloy-tuloy na paglalakbay. At sa dulo, makikita natin na ang financial freedom ay hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Pero bago natin simulan, paki-like naman ng video nating ito dahil malaking tulong na po iyan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Chapter 1: Planting the Seed. Defining Financial Freedom. Kapag iniisip natin ang tagumpay, madalas pumapasok sa isip ang mga larawan ng malalaking bahay, magagarang kotse, o mga bakasyon sa ibang bansa. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang tunay na tagumpay ay hindi lang tungkol sa material na bagay. Ito ay tungkol sa kalayaan. Ang kalayaan na mamuhay ayon sa sarili nating mga paniniwala, ang kalayaan na pumili ng oras at direksyon ng buhay, at higit sa lahat, ang kalayaan mula sa takot na baka bukas ay wala tayong makain o wala tayong pambayad sa mga obligasyon. Dito pumapasok ang konsepto ng financial freedom. At kung iisipin natin ito bilang isang puno, ang unang hakbang ay ang pagtatanim ng binhi. Ang binhi ay maliit, halos hindi mo mapapansin. Pero sa loob nito, nakatago ang potensyal na maging isang matibay na puno na magbibigay ng lilim, bunga, at protection sa mga darating na taon. Ganoon din ang financial freedom. Nagsisimula ito sa isang maliit na desisyon, isang simpleng hakbang, isang malinaw na intensyon. Kapag sinabi natin sa sarili natin na gusto nating maging malaya mula sa utang, gusto nating magkaroon ng sapat na ipon, gusto nating makapagbigay sa pamilya, iyon na ang pagtatanim ng binhi. Hindi pa ito puno, hindi pa ito prutas, pero ito ang simula ng lahat. Maraming tao ang natatakot magsimula dahil iniisip nila na napakalayo ng financial freedom. Parang bundok na hindi kayang akyatin. Pero kung babalikan natin ang puno, walang punong nagsimula na malaki agad. Lahat nagsimula sa binhi. At ang binhi, hindi mo kailangan ng malaking lupa para itanim. Kailangan mo lang ng tamang intensyon at tamang pag-aalaga. Kaya ang unang hakbang natin ay malinaw, magdesisyon. Sabihin natin sa sarili natin, tayo ay magsisimula ngayon. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, kundi ngayon. Kapag itinanim na natin ang binhi, kailangan natin itong alagaan. Ang pag-aalaga ay hindi glamorous, hindi ito makikita ng iba. Walang papalakpak kapag nag-ipon ka ng 500 piso sa alkansya. Walang magbibigay ng medalya kapag nagbawas ka ng isang luho para makapagtabi ng pera. Pero gaya ng binhi, ang mga maliliit na hakbang na ito ay hindi agad nakikita. Nasa ilalim ng lupa, tahimik na lumalago ang ugat. At ang ugat, kahit hindi nakikita, ang siyang nagbibigay ng lakas sa puno. Kung gusto nating maging malaya sa pera, kailangan nating tanungin ang sarili natin. Ano ba ang ibig sabihin ng financial freedom para sa atin? Para sa ilan, ito ay simpleng kakayahan na mabuhay ng walang utang. Para sa iba, ito ay pagkakaroon ng sapat na ipon para sa emergency. Para sa iba pa, ito ay kakayahan na magretiro ng maaga at maglakbay. Walang iisang sagot. Ang mahalaga ay malinaw sa atin kung ano ang kahulugan nito. Dahil kung hindi natin alam kung ano ang financial freedom para sa atin, paano natin malalaman kung kailan natin ito naabot? Sa puntong ito, kailangan nating maglatag ng pangarap. Hindi lang basta pangarap na malabo, kundi pangarap na malinaw. Kung ang pangarap natin ay magkaroon ng bahay, ilarawan natin kung anong klaseng bahay. Kung ang pangarap natin ay makapag-ipon, ilarawan natin kung magkano at para saan. Ang binhi ay hindi tutubo kung hindi natin alam kung anong puno ang gusto nating lumago. Kung gusto natin ng mangga, hindi tayo magtatanim ng santol.
kung gusto natin ng financial freedom, hindi tayo magtatanim ng ugali ng walang pakundangan sa paggastos. Ngunit hindi sapat ang pangarap. Kailangan natin ng commitment. Ang commitment ay parang tubig na ibinubuhos sa binhi. Kung hindi natin didiligan, matutuyo ito. Kung hindi natin aalagaan, mamamatay ito. Ang commitment ay nangangahulugan ng disiplina. At ang disiplina ay hindi madali. Kapag may sale, kapag may bagong gadget, kapag may tukso na gumastos, doon sinusubok ang disiplina. Pero tandaan natin, ang bawat piso na hindi natin ginastos ay parang patak ng tubig na ibinuhos sa binhi. At sa paglipas ng panahon, ang mga patak na iyon ay nagiging ilog na magpapatibay sa puno. Sa simula, mahirap makita ang resulta. Parang wala namang nagbabago. Pero gaya ng binhi, ang tunay na paglago ay nangyayari sa ilalim ng lupa. Hindi agad nakikita. Ang ugat ang unang lumalago at ang ugat ang nagbibigay ng pundasyon. Kaya huwag tayong panghinaan ng loob kung sa unang buwan ng pag-iipon ay maliit pa lang ang naitatabi. Huwag tayong mawalan ng pag-asa kung sa unang taon ay hindi pa natin nararamdaman ang kalayaan. Ang mahalaga ay nagsimula na tayo. Ang mahalaga ay may binhi na tayong itinanim. At habang lumalago ang binhi, kailangan nating itong protektahan. Protektahan mula sa mga peste, mula sa mga bagyo, mula sa mga bagay na maaring makasira. Sa buhay pinansyal, ang mga peste ay ang mga maling paniniwala. Hindi ko kaya. Wala akong oras. Hindi ako yayaman. Ang mga bagyo ay ang mga biglaang gastos. Ang mga emergency na hindi natin inaasahan. Kaya mahalaga na habang maaga pa ay maghanda na tayo. Magtabi ng emergency fund, mag-aral ng tamang kaalaman, at higit sa lahat, palakasin ang loob natin. Ang binhi ng financial freedom ay hindi lang para sa atin. Kapag lumago ito, magbibigay ito ng lilim sa pamilya natin, magbibigay ng bunga sa mga anak natin, at magbibigay ng inspirasyon sa komunidad natin. Kaya ang desisyon na magtanim ng binhi ay hindi lang personal. Ito ay kolektibo. Kapag sinabi natin na tayo ay magsisimula, kasama dito ang pamilya, ang mga mahal sa buhay, at ang mga taong makikinabang sa ating tagumpay. Sa huli, ang pagtatanim ng binhi ay simbolo ng pag-asa. Hindi natin alam kung gaano kabilis ito tutubo, hindi natin alam kung gaano kalaki ito lalaki, pero alam natin na kung magsisimula tayo ngayon, darating ang araw na makikita natin ang bunga. At kapag dumating ang araw na yon, masasabi natin sa sarili natin, buti na lang nagsimula tayo. Kaya sa unang kabanata ng ating paglalakbay, tandaan natin, financial freedom ay hindi biglaan. Hindi ito milagro, ito ay proseso. At ang proseso ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang, ang pagtatanim ng binhi. Ngayon, tanungin natin ang sarili natin. Handa na ba tayong magtanim? Dahil kung handa na tayo, ang binhi ay narito na. Nasa kamay natin ang desisyon. At sa bawat araw na dadaan, sa bawat maliit na hakbang na gagawin natin, ang binhi ay lalago. At balang araw, ang maliit na binhi na iyon ay magiging puno ng tagumpay, puno ng kalayaan, puno ng financial freedom. Chapter 2: Preparing the Soil Building Strong Foundations. Kung ang unang hakbang sa ating paglalakbay tungo sa financial freedom ay ang pagtatanim ng binhi, ang susunod na hakbang ay ang paghahanda ng lupa. Dahil kahit gaano kaganda ang binhi, kung ang lupa ay matigas, marumi, o walang sustansya, hindi ito tutubo ng maayos. Sa buhay pinansyal, ang lupa ay kumakatawan sa ating mga ugali, disiplina, at mga halagang pinanghahawakan. Kung hindi natin ihahanda ang lupa, walang pundasyon ang ating binhi. Kaya sa kabanatang ito, pag-uusapan natin ang kahalagahan ng disiplina at values, ang paggawa ng budget at tamang tracking ng gastos, at ang pag-alis ng mga toxic habits na sumisira sa ating paglago. Ang disiplina ay parang pataba sa lupa. Ito ang nagbibigay ng lakas at sustansya para lumago ang binhi.
Kapag wala tayong disiplina, kahit anong pangarap ang itanim natin, madaling matutuyo. Disiplina ang nagsasabi sa atin na kahit gusto nating gumastos ngayon, mas pipiliin nating mag-ipon para sa kinabukasan. Disiplina ang nagtuturo na kahit mahirap, kailangan nating magtiis. At ang values, o mga halagang pinanghahawakan natin, ang siyang nagbibigay ng direksyon. Kung ang value natin ay pamilya, gagawin natin ang lahat para matiyak na may seguridad sila. Kung ang value natin ay kalayaan, mag-iipon tayo para hindi tayo nakatali sa utang. Kung ang value natin ay paglilingkod, gagamitin natin ang ating yaman para makatulong sa iba. Ang disiplina at values ay magkasama. Isa ang nagbibigay ng lakas, isa ang nagbibigay ng direksyon. Ngunit paano natin may sasabuhay ang disiplina? Isa sa pinakamahalagang hakbang ay ang paggawa ng budget. Ang budget ay parang mapa ng lupa. Ipinapakita nito kung saan natin ilalagay ang tubig, kung saan natin ilalagay ang pataba, at kung paano natin hahatiin ang resources. Kung wala tayong budget, parang nagtatanim tayo ng nakapikit. Hindi natin alam kung saan napupunta ang pera, hindi natin alam kung may sobra o kulang. Kaya mahalaga na gumawa tayo ng malinaw na budget. Sa paggawa ng budget, kailangan nating ilista ang lahat ng ating kita at lahat ng ating gastos. Hindi sapat na isipin lang natin ito sa ulo. Kailangan nakasulat, nakikita, at nasusuri. Kapag nakalista na, makikita natin kung saan napupunta ang pera. Makikita natin kung alin ang mahalaga at alin ang hindi. At dito pumapasok ang tracking ng expenses. Ang tracking ay parang pag-aalaga sa lupa araw-araw. Hindi sapat na minsan lang nating tingnan. Kailangan tuloy-tuloy. Kapag hindi natin tinitingnan, baka may mga damo na tumutubo nang hindi natin napapansin. Maraming paraan para mag-track ng expenses. Pwede sa notebook, pwede sa spreadsheet, pwede sa app. Ang mahalaga ay consistent. Kapag sinimulan natin, huwag nating tigilan. Sa una parang nakakapagod. Pero sa paglipas ng panahon, makikita natin ang pattern. Makikita natin kung saan tayo laging gumagastos ng sobra. Makikita natin kung saan tayo pwedeng magbawas. At ang kaalaman na iyon ay nagbibigay sa atin ng kapangyarihan. Dahil hindi natin kayang kontrolin ang hindi natin alam. Pero kapag alam na natin, kaya na nating baguhin. Ngayon, pag-usapan natin ang mga toxic habits. Ang mga toxic habits ay parang mga bato sa lupa. Kahit anong pataba ang ilagay natin, kahit anong dilig ang gawin natin, kung puno ng bato ang lupa, mahihirapan ang binhi na lumago. Sa buhay pinansyal, ang mga toxic habits ay ang mga ugali na sumisira sa ating budget at sa ating disiplina. Halimbawa, impulsive buying. Kapag may nakita tayong sale, kahit hindi natin kailangan, binibili natin. Isa pa ay ang lifestyle inflation. Kapag tumaas ang kita imbes na mag-ipon, dinadagdagan natin ang gastos. Bumibili ng mas mahal, kumakain sa mas mamahaling restaurant, nagdadagdag ng luho. Ang resulta, kahit tumaas ang kita, wala pa ring ipon. Meron ding toxic habit na bahala na. Kapag may gastos, hindi na iniisip kung kaya iba o hindi. Basta swipe ng card, bahala na bukas. Ang ganitong ugali ay parang peste sa lupa. Unti-unti nitong kinakain ang binhi hanggang sa mamatay. Kaya mahalaga na alisin natin ang mga toxic habits na ito. Hindi madali dahil ang mga ugali ay nakasanayan na. Pero tandaan natin, kung gusto nating lumago ang puno, kailangan nating linisin ang lupa. Ang pag-alis ng toxic habits ay hindi biglaan. Hindi natin kayang tanggalin lahat sa isang araw, pero kaya natin magsimula sa maliit. Halimbawa, kung mahilig tayong bumili ng kape sa labas araw-araw, pwede nating bawasan ito at magtimpla na lang sa bahay. Kung mahilig tayong bumili ng bagong damit kahit hindi kailangan, pwede nating limitahan ito sa isang beses sa isang buwan. Ang mahalaga ay magsimula. Dahil ang bawat maliit na pagbabago ay parang pagtanggal ng isang bato sa lupa. At sa paglipas ng panahon, mas magiging malinis ang lupa
mas magiging matibay ang pundasyon. Kapag naihanda na natin ang lupa, mas madali nang lumago ang binhi. Ang disiplina at values ang magpapataba, ang budget at tracking ang magbibigay ng direksyon, at ang pag-alis ng toxic habits ang maglilinis ng daan. Kapag pinagsama-sama natin ito, makakabuo tayo ng matibay na pundasyon. At ang pundasyon na iyon ang magbibigay ng lakas sa puno ng financial freedom. Sa huli, tandaan natin, ang lupa ay hindi nakikita ng iba. Kapag tiningnan nila ang puno, makikita nila ang dahon, ang sanga, ang bunga. Pero hindi nila makikita ang lupa. Ganoon din sa buhay. Makikita ng tao ang resulta, ang bahay, ang kotse, ang kalayaan. Pero hindi nila makikita ang disiplina, ang budget, ang mga sakripisyo. At okay lang iyon. Dahil ang mahalaga ay alam natin na ang lupa ay matibay. Dahil kung matibay ang lupa, kahit anong bagyo ang dumating, tatayo ang puno. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Ihanda natin ang lupa. Linisin natin ang ugali, palakasin ang disiplina, ayusin ang budget, at tanggalin ang mga toxic habits. Dahil kung matibay ang lupa, sigurado tayong lalago ang binhi. At sa paglago ng binhi, darating ang araw na makikita natin ang puno ng financial freedom na matibay, malusog, at handang magbigay ng lilim at bunga sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Chapter 3: Roots of Stability, Emergency Fund Security. Kung ang binhi ay itinanim na at ang lupa ay naihanda na, ang susunod na hakbang sa ating paglalakbay tungo sa financial freedom ay ang pagpapalalim ng ugat. Dahil ang ugat ang siyang nagbibigay ng lakas at katatagan sa puno. Kapag mababaw ang ugat, madaling matumba ang puno sa unang hampas ng hangin. Pero kapag malalim ang ugat, kahit dumating ang bagyo, tatayo pa rin ito. Sa buhay pinansyal, ang ugat ay kumakatawan sa ating seguridad. Ang emergency fund, ang insurance, at ang risk management na nagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa mga hindi inaasahang pangyayari. Unahin natin ang emergency fund. Ang emergency fund ay parang tubig na nakaimbak sa ilalim ng lupa. Hindi ito nakikita, hindi ito ginagamit araw-araw, pero kapag dumating ang tagtuyot, ito ang magliligtas sa puno. Sa buhay, hindi natin alam kung kailan darating ang emergency. Pwedeng biglang magkasakit, mawalan ng trabaho, masira ang bahay, o magkaroon ng gastusin na hindi natin inaasahan. Kung wala tayong emergency fund, mapipilitan tayong umutang. At ang utang ay parang pagputol ng ugat, unti-unti nitong pinapahina ang pundasyon. Kaya mahalaga na magtabi tayo ng emergency fund. Ang ideal ay 3 hanggang 6 na buwan ng ating gastusin. Kung ang buwan ng gastos natin ay 20,000, ibig sabihin kailangan nating mag-ipon ng 60,000 hanggang 100 at 20,000. Hindi ito madali. Hindi ito makukuha sa isang araw. Pero gaya ng ugat, hindi ito lumalalim agad. Unti-unti, piso kada piso, buwan kada buwan. Ang mahalaga ay magsimula. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, darating ang araw na magiging sapat ang ating emergency fund. Ngayon pag-usapan natin ang insurance. Ang insurance ay parang bakod na nakapalibot sa puno. Hindi nito pinipigilan ng bagyo, pero pinapalit nito ang pinsala. Kapag may insurance tayo, hindi tayo nag-iisa sa pagharap sa panganib. May protection tayong makukuha. Halimbawa, health insurance. Kapag nagkasakit tayo, hindi natin kailangang ubusin ang ipon. Kapag may life insurance, may protection ng pamilya natin kung sakaling mawala tayo. Kapag may car o home insurance, may tulong tayo kung masira ang ari-arian. Maraming tao ang nag-iisip na ang insurance ay dagdag gastos. Pero kung titingnan natin ng mas malalim, ang insurance ay hindi gastos kundi protection. Ang gastos ay nawawala pero ang protection ay nagbibigay ng kapayapaan ng isip. At ang kapayapaan ng isip ay mahalaga sa financial freedom. Dahil paano tayo makakapag-invest, paano tayo makakapagplano kung lagi tayong takot na baka bukas ay may mangyaring hindi inaasahan.
Ang insurance ay nagbibigay ng lakas ng loob na magpatuloy. Kasama ng insurance ang risk management. Ang risk management ay parang pag-aalaga sa ugat. Hindi lang tayo umaasa sa proteksyon, kundi nag-iingat din tayo. Halimbawa, kung alam natin na delikado ang isang investment, hindi natin ilalagay lahat ng pera doon. Kung alam natin na mataas ang panganib ng isang negosyo, maghahanda tayo ng backup plan. Kung alam natin na may posibilidad ng emergency, magtatabi tayo ng ipon. Ang risk management ay hindi pag-iwas sa panganib, kundi tamang paghahanda. At bakit mahalaga na palalimin ang ugat bago palawakin ang sanga? Dahil kung wala tayong matibay na ugat, ang bawat sanga ay magiging pabigat. Halimbawa, gusto nating mag-invest. Kung wala tayong emergency fund, baka sa unang problema ay mapilitan tayong ibenta ang investment ng palugi. Kung wala tayong insurance, baka sa unang sakit ay maubos ang ipon. Kung wala tayong risk management, baka sa unang pagkakamali ay bumagsak ang lahat. Ang ugat ang nagbibigay ng lakas para makayanan ang bigat ng sanga. Isipin natin ang puno na may mababaw na ugat. Kapag lumaki ang sanga, kapag dumami ang dahon, hindi nito kakayanin. Matutumba ito. Pero ang puno na may malalim na ugat, kahit gaano kalaki ang sanga, kahit gaano kabigat ang bunga, tatayo pa rin. Ganon din sa financial freedom. Kung malalim ang ugat natin, kung may emergency fund, insurance, at risk management, kahit lumaki ang ating investments, kahit dumami ang ating responsibilidad, kakayanin natin. Ang ugat ay hindi nakikita ng iba, hindi ito flashy, hindi ito glamorous. Walang papalakpak kapag sinabi natin na may emergency fund tayo. Walang magbibigay ng medalya kapag nagbayad tayo ng insurance premium. Pero sa oras ng bagyo, sa oras ng problema, ang ugat ang magliligtas sa atin. At iyon ang tunay na tagumpay. Hindi ang nakikita ng iba kundi ang katatagan na alam natin sa sarili natin. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Palalimin natin ang ugat, magtabi tayo ng emergency fund, kumuha ng tamang insurance, at magplano ng risk management. Huwag tayong magmadali sa pagpalaki ng sanga kung mababaw pa ang ugat. Dahil ang tunay na financial freedom ay hindi lang tungkol sa paglago, kundi tungkol sa katatagan. At ang katatagan ay nagsisimula sa ugat. Kapag malalim na ang ugat, saka natin palalawakin ang sanga. Kapag matibay na ang pundasyon, saka natin palalakihin ang puno. At sa oras na iyon, kahit dumating ang bagyo, kahit dumating ang unos, tatayo pa rin tayo. Dahil ang ugat natin ay malalim, ang pundasyon natin ay matibay, at ang puno ng financial freedom ay handa na para sa mas malawak na paglago. Chapter 4: The Trunk of Income Strengthening Cash Flow. Kung ang ugat ang nagbibigay ng katatagan sa puno, ang puno mismo, ang trunk, ang siyang nagsisilbing haligi ng lakas. Ang trunk ang nagdadala ng bigat ng mga sanga, dahon at bunga. Kung mahina ang trunk, kahit gaano kalalim ang ugat, hindi nito kayang suportahan ang paglago. Sa buhay pinansyal, ang trunk ay kumakatawan sa ating cash flow, ang daloy ng pera na pumapasok at lumalabas sa ating buhay. Kung matibay ang trunk, kaya nitong suportahan ang mga pangarap natin. Kung mahina, madali tayong mabubuwal. Kaya sa kabanatang ito pag-uusapan natin ang kahalagahan ng pagbuo ng maraming income streams, ang pagkakaiba ng active at passive income, at ang pag-develop ng skills na magpapataas ng ating earning potential. Unahin natin ang multiple income streams. Maraming tao ang umaasa sa iisang pinagkukunan ng kita, karaniwang trabaho. Walang masama dito pero delikado dahil kung mawala ang trabahong iyon, mawawala rin ang daloy ng pera. Parang puno na may isang trunk lang na manipis, kapag naputol, tapos na. Kaya mahalaga na magbuo tayo ng iba't ibang income streams. Hindi ito nangangahulugan na kailangan nating magkaroon ng 10 negosyo agad. Ang ibig sabihin nito ay huwag tayong umasa sa iisang source. Pwede tayong magsimula sa maliit, isang side hustle,
isang maliit na investment, isang online gig. Ang bawat dagdag na income stream ay parang dagdag na hibla sa trunk, nagpapalakas sa kabuuan. Kapag may multiple income streams tayo, mas nagiging matatag ang ating cash flow. Kung bumaba ang kita sa isang source, may iba pang susuporta. Kung may problema sa isang negosyo, may ibang income na magpapatuloy. Ang diversification ng income ay hindi lang tungkol sa pagyaman, kundi tungkol sa seguridad. Dahil ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa laki ng kita, kundi sa katatagan ng daloy ng pera. Ang ngayon, pag-usapan natin ang active at passive income. Ang active income ay kita na nakukuha natin kapalit ng oras at effort. Halimbawa, sweldo sa trabaho, bayad sa proyekto, kita sa freelancing. Ang active income ay mahalaga, lalo na sa simula. Pero may limitation ito, dahil ang oras natin ay limitado. Kahit anong gawin natin, may 24 na oras lang sa isang araw. Kung ang kita natin ay nakatali sa oras, may hangganan ang paglago. Dito pumapasok ang passive income. Ang passive income ay kita na patuloy na pumapasok kahit hindi natin binabantayan araw-araw. Halimbawa, renta sa property, dividends sa stocks, royalty sa libro o kanta, o kita mula sa online business na automated. Ang passive income ay parang mga sanga na patuloy na lumalaki kahit hindi natin hawak. Kapag may passive income tayo, lumalakas ang trunk. Dahil hindi na tayo nakatali sa oras. Kahit natutulog tayo, may pumapasok na kita. Ngunit hindi ibig sabihin na madali ang passive income. Kadalasan kailangan ng malaking effort sa simula. Kailangan ng investment, kailangan ng oras, kailangan ng disiplina. Pero kapag naitayo na, tuloy-tuloy na ang daloy. Kaya mahalaga na habang bata pa ang puno, magsimula na tayong magtanim ng mga sanga ng passive income. Dahil sa paglipas ng panahon, ito ang magbibigay ng tunay na kalayaan. At para magkaroon ng mas matibay na trunk, kailangan nating mag-develop ng skills. Ang skills ay parang dagdag na rings sa trunk. Kapag mas marami tayong skills, mas malaki ang ating earning potential. Halimbawa, kung marunong tayong magsulat, mag-edit, mag-design, mag-code, mas marami tayong pwedeng pagkakitaan. Kung marunong tayong mag-invest, mas kaya nating palaguin ang pera. Kung marunong tayong makipag-network, mas marami tayong opportunities. Ang skills ay hindi basta natututunan sa isang araw. Kailangan ng practice, kailangan ng tiyaga, pero bawat skill na natututunan natin ay parang dagdag na lakas sa trunk. At ang trunk, kapag lumalaki, mas kaya nitong suportahan ang mas maraming sanga at mas maraming bunga. Kaya kung gusto nating lumakas ang cash flow, huwag tayong tumigil sa pag-aaral. Mag-invest tayo sa sarili natin. Dahil ang pinakamahalagang asset ay hindi pera, kundi ang sarili natin. Isipin natin ang puno na may manipis na trunk. Kahit malalim ang ugat, hindi nito kayang suportahan ang bigat ng mga sanga. Pero isipin natin ang puno na may matibay na trunk. Kahit dumami ang sanga, kahit lumaki ang bunga, tatayo pa rin ito. Ganoon din sa buhay pinansyal. Kung matibay ang cash flow natin, kung may multiple income streams, kung may balance ng active at passive income, kung may skills na patuloy na lumalago, kaya nating suportahan ang lahat ng pangarap natin. Sa huli, tandaan natin, ang trunk ay hindi glamorous. Hindi ito kasing ganda ng mga dahon, hindi ito kasing tamis ng mga bunga. Pero ito ang haligi ng lahat. Kung wala ang trunk, wala ang puno. Kung mahina ang trunk, babagsak ang lahat. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Palakasin natin ang trunk. Magbuo ng maraming income streams, magtanim ng passive income, at mag-develop ng skills. Dahil kung matibay ang trunk, sigurado tayong tatayo ang puno ng financial freedom. At kapag matibay na ang trunk, saka natin palalawakin ang mga sanga. Saka natin palalakihin ang mga dahon. Saka natin aanihin ang mga bunga. Pero lahat ng iyon ay nakasalalay sa trunk. Kaya ngayon pa lang palakasin natin ang daloy ng pera.
Dahil ang trunk ng income ang siyang magdadala sa atin sa susunod na yugto ng ating paglalakbay tungo sa kalayaan. Chapter 5: Branches of Growth, Smart Investments. Kapag matibay na ang trunk ng ating puno, ang cash flow na patuloy na dumadaloy mula sa iba't ibang pinagkukunan ng kita, darating ang oras na kailangan na nating palawakin ang mga sanga. Ang mga sanga ay kumakatawan sa investments, ang mga hakbang na ginagawa natin para palaguin ang ating pera at gawing mas matibay ang ating financial freedom. Kung ang ugat ang nagbibigay ng katatagan at ang trunk ang nagbibigay ng lakas, ang mga sanga naman ang nagpapakita ng paglago. At sa kabanatang ito, pag-uusapan natin ang tatlong pangunahing uri ng investments: stocks, real estate, at businesses. Tatalakayin din natin kung paano gumagana ang compounding returns at kung bakit mahalaga ang diversification. Ang pagpapalawak ng mga sanga para sa balanse at proteksyon. Unahin natin ang stocks. Ang stocks ay parang maliliit na sanga na mabilis lumago. Kapag bumili tayo ng shares sa isang kumpanya, nagiging bahagi tayo ng paglago nito. Kapag kumikita ang kumpanya, kumikita rin tayo. Kapag lumalago ang value ng kumpanya, tumataas din ang value ng ating shares. Ang stocks ay nagbibigay ng oportunidad para sa mabilis na paglago, pero may kasamang panganib. Dahil kung bumagsak ang kumpanya, bumabagsak din ang value ng ating shares. Kaya mahalaga na mag-aral bago mag-invest. Hindi sapat na basta bumili dahil uso. Kailangan nating intindihin ang kumpanya, ang industriya, at ang merkado. Ang stocks ay parang mga sanga na mabilis lumago, pero kailangan ng tamang pag-aalaga para hindi mabali. Ngayon, pag-usapan natin ang real estate. Ang real estate ay parang malalaking sanga na mabagal lumago pero matibay. Kapag bumili tayo ng lupa o bahay, hindi ito agad nagbibigay ng malaking kita. Pero sa paglipas ng panahon, tumataas ang value. Bukod pa dito, pwede tayong kumita mula sa renta. Ang real estate ay nagbibigay ng stability. Hindi ito kasing bilis ng stocks, pero mas matibay. Parang sanga na mabagal lumaki pero hindi madaling mabali. Kaya maraming tao ang gumagamit ng real estate bilang pundasyon ng kanilang investments. At syempre, businesses. Ang businesses ay parang mga bagong sanga na tayo mismo ang nagtatanim. Kapag nagtatayo tayo ng negosyo, tayo ang may control. Tayo ang nagdedesisyon kung paano ito lalago. Ang negosyo ay may malaking potential na magbigay ng kita, pero may kasamang malaking responsibilidad. Hindi lahat ng negosyo ay nagtatagumpay. Pero kapag tama ang diskarte, tama ang timing, at tama ang pagpili ng produkto o serbisyo, ang negosyo ay pwedeng maging pinakamalaking sanga ng ating puno. Ang businesses ay hindi lang nagbibigay ng kita, kundi nagbibigay din ng oportunidad na makapagbigay ng trabaho at makapag-ambag sa komunidad. Ngayon, pag-usapan natin ang compounding returns. Ang compounding ay parang paglago ng sanga na unti-unti pero tuloy-tuloy. Kapag nag-invest tayo at kumita ng maliit na interest, at ang interest na yon ay iniwan natin para lumago pa, darating ang panahon na lalaki ito ng mas mabilis. Halimbawa, kung nag-invest tayo ng 10,000 at kumita ng 10,000 at 100 piso, 5% kada taon. Sa unang taon, 500 lang ang kita. Pero kung iiwan natin iyon, sa susunod na taon, ang interest ay hindi lang sa 10,000 kundi sa 10,000 at 500. At sa paglipas ng panahon, lalaki ng lalaki ang kita. Ang compounding ay parang paglago ng sanga na sa simula ay maliit, pero habang tumatagal, lumalaki ng lumalaki hanggang sa maging malaki at matibay. Ang sikreto ng compounding ay oras. Kung mas maaga tayong magsimula, mas malaki ang paglago. Kaya mahalaga na huwag nating ipagpaliban ang investments. Kahit maliit lang sa simula, basta consistent, lalaki ito. Ang compounding ay hindi milagro, kundi resulta ng tiyaga at pasensya. At kung iisipin natin, ang puno ay hindi lumalaki sa isang araw.
Kailangan ng taon bago lumaki ang sanga. Ganoon din ang investments. Kailangan ng oras bago makita ang bunga. Ngayon, pag-usapan natin ang diversification. Ang diversification ay parang pagpapalawak ng mga sanga sa iba't ibang direksyon. Kung ang puno ay may sanga lang sa isang side, madaling matumba kapag may hangin. Pero kung ang puno ay may sanga sa lahat ng direksyon, mas balanse ito. Sa investments, ang diversification ay ang paglalagay ng pera sa iba't ibang uri ng assets, stocks, real estate, businesses, bonds at iba pa. Ang layunin ay hindi ilagay lahat ng itlog sa iisang basket dahil kung bumagsak ang isa, may iba pang susuporta. Ang diversification ay hindi lang tungkol sa proteksyon, kundi tungkol din sa oportunidad. Dahil bawat uri ng investment ay may kanya-kanyang lakas. Ang stocks ay mabilis lumago, ang real estate ay matibay, ang businesses ay may control. Kapag pinagsama-sama natin ito, nagkakaroon tayo ng balanse. At ang balanse ay mahalaga sa financial freedom. Dahil ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa paglago, kundi tungkol sa katatagan. Isipin natin ang puno na may maraming sanga. Kapag dumating ang bagyo, may mga sanga na mababali, pero may mga sanga na mananatili. Kapag dumating ang tagtuyot, may mga sanga na matutuyo, pero may mga sanga na patuloy na lalago. Ang puno na may maraming sanga ay mas matibay kaysa puno na may iisang sanga. Ganoon din sa investments. Kapag diversified tayo, mas kaya nating harapin ang mga pagbabago sa ekonomiya. Sa huli, tandaan natin, ang mga sanga ay hindi lumalaki ng mag-isa. Kailangan ng trunk na matibay, ugat na malalim, at lupa na maayos. Pero kapag naihanda na natin ang lahat ng iyon, darating ang oras na palalawakin natin ang mga sanga. At ang mga sanga na iyon, stocks, real estate, businesses, ang magbibigay ng tunay na paglago. Ang compounding ang magpapalaki sa kanila at ang diversification ang magbibigay ng balanse. Kaya sa kabanatang ito ang hamon sa atin ay malinaw, mag-invest tayo ng matalino. Huwag tayong matakot sa stocks, huwag tayong mag-atubiling pumasok sa real estate, huwag tayong matakot magtayo ng negosyo. Pero gawin natin ito ng may kaalaman, may disiplina, at may diversification. Dahil kung palalawakin natin ang mga sanga ng tama, darating ang araw na ang puno ng financial freedom ay magiging malago, matibay, at handang magbigay ng lilim at bunga hindi lang sa atin, kundi sa mga susunod na henerasyon. Chapter 6. Kapag tinitingnan natin ang isang puno, mapapansin natin na ang mga dahon ang siyang nagbibigay ng buhay dito. Ang mga dahon ang sumisipsip ng sikat ng araw, kumukuha ng enerhiya, at nagbibigay ng sustansya sa buong puno. Kung walang dahon, matutuyo ang sanga, hihina ang trunk, at mamamatay ang ugat. Sa ating paglalakbay tungo sa financial freedom, ang mga dahon ay kumakatawan sa kaalaman, ang patuloy na pag-aaral, ang financial literacy, at ang kakayahan nating mag-adapt sa mga pagbabago. Kung gusto nating manatiling malusog ang ating puno ng tagumpay, kailangan nating palaguin ang mga dahon ng kaalaman. Ang financial literacy ay parang pagkain ng puno. Ito ang sustansya na nagbibigay ng lakas sa lahat ng bahagi. Kapag marunong tayong magbasa ng budget, mag-intindi ng investments, at magplano ng gastusin, mas nagiging matibay ang ating pundasyon. Ang financial literacy ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tamang mindset. Kapag naiintindihan natin kung paano gumagana ang interest, kung bakit mahalaga ang emergency fund, kung paano lumalago ang investments, mas nagiging matalino tayo sa bawat desisyon. At ang bawat desisyon ay parang isang dahon na nagbibigay ng enerhiya sa puno. Ngunit ang kaalaman ay hindi basta dumarating. Kailangan nating itong hanapin. At dito pumapasok ang pagbabasa. Ang pagbabasa ay parang araw na nagbibigay ng liwanag sa mga dahon. Kapag nagbabasa tayo ng libro tungkol sa pera, kapag nag-aaral tayo ng artikulo tungkol sa investments, kapag nagbabasa tayo ng kwento ng mga taong nagtagumpay, mas lumalago ang ating kaalaman. Hindi lahat ng nababasa natin ay tama,
kaya mahalaga na maging mapanuri. Pero bawat pahina na binubuksan natin ay dagdag na liwanag na nagpapalago sa ating puno. Bukod sa pagbabasa, mahalaga rin ang mentorship. Ang mentorship ay parang mas matandang puno na nagbibigay ng lilim at proteksyon sa mas batang puno. Kapag may mentor tayo, natututo tayo mula sa kanilang karanasan. Hindi na natin kailangang ulitin ang kanilang pagkakamali. Hindi na natin kailangang maglakad ng bulag. Ang mentor ay nagbibigay ng gabay, ng direction, ng inspiration. At ang mentorship ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa values, disiplina at mindset. Ang mentor ay parang araw at ulan na sabay nagbibigay ng sustansya sa ating mga dahon. At syempre, mahalaga rin ang community learning. Ang komunidad ay parang kagubatan ng mga puno. Kapag nag-iisa ang puno, mahirap itong lumago. Pero kapag kasama ito sa kagubatan, mas nagiging matibay. Dahil ang bawat puno ay nagbibigay ng proteksyon sa isa't isa. Sa buhay pinansyal, ang community learning ay ang pakikipag-usap sa mga kapwa naglalakbay tungo sa financial freedom. Kapag nakikinig tayo sa kanilang kwento, natututo tayo. Kapag nagbabahagi tayo ng ating karanasan, nakakatulong tayo. Ang komunidad ay nagbibigay ng lakas na hindi natin makukuha mag-isa. Ngunit hindi sapat na magbasa, magkaroon ng mentor, at makisama sa komunidad. Kailangan din nating matutong mag-adapt. Dahil ang ekonomiya ay parang panahon. Minsan maaraw, minsan maulan, minsan may bagyo. Kung hindi tayo marunong mag-adapt, matutuyo ang ating mga dahon. Halimbawa, kapag nagbago ang merkado, kailangan nating baguhin ang ating investments. Kapag nagbago ang trabaho, kailangan nating mag-aral ng bagong skills. Kapag nagbago ang teknolohiya, kailangan nating sumabay. Ang adaptability ay parang kakayahan ng dahon na sumunod sa direksyon ng araw. Kung hindi ito gagalaw, hindi ito makakakuha ng liwanag. Ang patuloy na pag-aaral ay hindi madali. Kailangan ng oras, kailangan ng effort, kailangan ng tiyaga. Pero tandaan natin, ang bawat kaalaman na natutunan natin ay parang bagong dahon na tumutubo. At habang dumarami ang dahon, mas lumalakas ang puno. Mas nagiging matibay ang sanga, mas nagiging malusog ang trunk, mas nagiging malalim ang ugat. Ang kaalaman ay hindi nakikita agad, pero sa paglipas ng panahon, makikita natin ang epekto. Isipin natin ang puno na walang dahon. Kahit may ugat, kahit may trunk, mahina ito. Hindi nito kayang mabuhay ng matagal. Pero isipin natin ang puno na puno ng dahon. Kahit dumating ang bagyo, kahit dumating ang tagtuyot, may lakas ito. Dahil ang mga dahon ang nagbibigay ng enerhiya. Ganoon din sa financial freedom. Kung patuloy tayong nag-aaral, kung patuloy tayong nagiging matalino, mas nagiging matibay ang ating kalayaan. Sa huli, tandaan natin, ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa pera, kundi tungkol sa kaalaman. Ang pera ay pwedeng mawala, pero ang kaalaman ay mananatili. At ang kaalaman ang magbibigay sa atin ng kakayahan na muling bumangon, muling magtanim, muling magpalago. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Palaguin natin ang mga dahon ng kaalaman. Magbasa tayo, maghanap ng mentor, makisama sa komunidad, at matutong mag-adapt. Dahil kung puno ng dahon ang ating puno, sigurado tayong magpapatuloy ang ating financial freedom. Chapter 7: Pruning for Health. Cutting Debt, Bad Habits. Kapag tinitingnan natin ang isang puno, mapapansin natin na hindi lahat ng sanga ay nakakatulong sa paglago. May mga sanga na tuyo, may mga dahon na kumakain ng sustansya pero hindi nagbibigay ng bunga, at may mga bahagi na nagiging pabigat sa kabuuan. Kaya mahalaga ang pruning, ang pagputol ng mga sanga at dahon na hindi na nakakatulong. Sa buhay pinansyal, ang pruning ay kumakatawan sa pagputol ng utang at mga masamang ugali sa paggastos. Kung gusto nating lumago ng malusog ang ating puno ng financial freedom,
kailangan nating matutong magtanggal ng mga bagay na sumisira sa ating kalusugan pinansyal. Unahin natin ang utang. Ang utang ay parang tuyong sanga na kumakain ng sustansya mula sa puno. Kapag marami tayong utang, kahit gaano kalaki ang kita, nauubos ito sa pagbabayad ng interes. Ang interes ay parang mga insekto na unti-unting kumakain sa puno. Kung hindi natin ito kontrolin, mauubos ang lakas ng puno. Kaya mahalaga na magkaroon tayo ng malinaw na debt management strategy. Una, kailangan nating kilalanin ang lahat ng utang natin. Hindi sapat na alam lang natin na may utang tayo. Kailangan nating ilista, tingnan ang halaga, ang interest, at ang due date. Kapag malinaw na sa atin ang kabuuan, saka natin ito haharapin. Isa sa mga epektibong paraan ay ang debt snowball method. Sa paraang ito, inuuna natin ang pinakamaliit na utang. Kapag nabayaran na ito, lilipat tayo sa susunod na mas malaki. Ang bawat pagbabayad ay parang pagputol ng isang tuyong sanga. Habang nababawasan ang utang, mas lumalakas ang loob natin. Meron ding debt avalanche method, kung saan inuuna natin ang utang na may pinakamataas na interes. Sa ganitong paraan, mas mabilis nating napapababa ang kabuuang gastos. Ano man ang piliin natin, ang mahalaga ay may plano. Dahil kung wala tayong plano, patuloy lang nakakainin ng utang ang ating kita. Ngunit hindi lang utang ang kailangang putulin. Meron ding mga unnecessary expenses. Ito ang mga gastusin na hindi naman talaga kailangan, pero nakasanayan na natin. Halimbawa, araw-araw na pagkain sa labas kahit pwede namang magluto sa bahay. Or pagbili ng bagong gadget kahit maayos pa ang luma. Or pag-subscribe sa maraming serbisyo na hindi naman natin nagagamit. Ang mga gastusin na ito ay parang maliliit na sanga na kumakain ng sustansya. Hindi natin agad napapansin, pero sa paglipas ng panahon, malaki ang epekto. Ang letting go of unnecessary expenses ay hindi tungkol sa pagiging kuripot, kundi tungkol sa pagiging matalino. Hindi natin kailangang alisin lahat ng luho, pero kailangan nating piliin kung alin ang mahalaga. Kung ang isang gastos ay hindi nakakatulong sa ating kalusugan, sa ating pamilya, o sa ating pangarap, baka oras na para putulin ito. Ang bawat gastusin na tinatanggal natin ay parang pruning ng sanga. Sa simula, mahirap, parang may nawawala. Pero sa paglipas ng panahon, makikita natin na mas lumalakas ang puno. At syempre, kailangan nating palitan ang short-term pleasures ng long-term gains. Ang short-term pleasures ay parang mga bulaklak na maganda sa paningin pero madaling malanta. Halimbawa, pagbili ng mamahaling sapatos para lang sa pansamantalang saya. O paggastos sa luho na wala namang pangmatagalang epekto. Ang long-term gains naman ay parang bunga na nagbibigay ng sustansya. Halimbawa, pag-iipon para sa bahay, pag-invest para sa kinabukasan, o pag-aaral ng bagong skill. Ang short-term pleasures ay mabilis magbigay ng saya, pero mabilis ding mawala. Ang long-term gains ay mabagal, pero tumatagal. Ang pagpapalit ng short-term pleasures sa long-term gains ay nangangailangan ng mindset shift. Kailangan nating tanungin ang sarili natin. Mas gusto ba natin ang pansamantalang saya ngayon o ang pangmatagalang kalayaan bukas? Kapag pinili natin ang long-term gains, parang pinili nating magtanim ng bunga kaysa bulaklak. Sa simula, hindi agad natin makikita ang resulta. Pero sa paglipas ng panahon, makikita natin ang bunga na nagbibigay ng sustansya hindi lang sa atin, kundi sa ating pamilya at komunidad. Isipin natin ang puno na hindi pinapabayaan. Kapag may tuyong sanga, pinuputol. Kapag may peste, tinatanggal. Kapag may damo, nililinis. Ang resulta ay puno na malusog, puno na malago, puno na handang magbigay ng lilim at bunga. Ganon din sa financial freedom. Kapag marunong tayong mag-prune, kapag marunong tayong magputol ng utang, magtanggal ng unnecessary expenses at magpalit ng short-term pleasures sa long-term gains, magiging malusog ang ating kalayaan. Sa huli, tandaan natin,
Ang pruning ay hindi madali. Kailangan ng tapang, kailangan ng disiplina, kailangan ng commitment. Pero kung gagawin natin ito, mas magiging matibay ang ating puno. Mas magiging handa ito sa mga bagyo. Mas magiging malusog ito sa tagtuyot. Mas magiging matatag ito sa anumang hamon. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Mag-prune tayo. Putulin ang utang, alisin ang unnecessary expenses, at palitan ang pansamantalang saya ng pangmatagalang kalayaan. Dahil kung malusog ang ating puno, sigurado tayong magpapatuloy ang ating financial freedom. Chapter 8: Fruits of Consistency Reaping Rewards. Kapag tinitingnan natin ang isang puno, ang pinakaaabangan ng lahat ay ang bunga. Ang bunga ang nagbibigay ng sustansya, ang bunga ang nagpapakita ng resulta ng lahat ng paghihirap, at ang bunga ang nagiging simbolo ng tagumpay. Sa ating paglalakbay tungo sa financial freedom, ang bunga ay kumakatawan sa mga gantimpala ng ating consistency. Ang mga milestone na ating naabot, ang harvest na dulot ng tuloy-tuloy na effort, at ang tamang paggamit ng mga gantimpala para mas lalo pang lumago ang ating kalayaan. Ang unang hakbang sa pag-ani ng bunga ay ang pagdiriwang ng milestones. Ang milestones ay parang unang bunga na tumubo sa puno. Hindi pa ito marami, hindi pa ito malaki, pero ito ay tanda na tama ang ating ginagawa. Halimbawa, kapag nakapag-ipon tayo ng unang 3 buwan ng emergency fund, milestone iyon. Kapag nabayaran natin ang unang utang, milestone iyon. Kapag nakapag-invest tayo sa unang stock or property, milestone iyon. Ang mga milestone ay hindi lang tungkol sa laki ng resulta, kundi tungkol sa progreso. Dahil ang progreso, gaano man kaliit, ay tanda ng paglago. Mahalaga na ipagdiwang natin ang milestones. Hindi dahil gusto nating magpakasaya, kundi dahil gusto nating kilalanin ang ating effort. Ang pagdiriwang ay nagbibigay ng lakas ng loob na magpatuloy. Kapag nakita natin na may bunga na, mas lalo tayong gaganahan na magtanim pa. Ang pagdiriwang ay hindi kailangang magastos. Pwede itong simpleng pasasalamat sa sarili, simpleng kwento sa pamilya, o simpleng pagtingin sa ating progreso. Ang mahalaga ay kilalanin natin na ang consistency ay may resulta. Ngayon pag-usapan natin kung paano ang consistent effort ay nagbubunga ng harvest. Ang consistency ay parang araw-araw na pagdidilig sa puno. Hindi ito dramatic, hindi ito exciting, pero ito ang dahilan kung bakit lumalago ang puno. Kapag araw-araw tayong nag-iipon, kahit maliit, darating ang araw na lalaki ito. Kapag araw-araw tayong nagbabayad ng utang, kahit mabagal, darating ang araw na matatapos ito. Kapag araw-araw tayong nag-aaral, kahit konti, darating ang araw na magiging eksperto tayo. Ang consistency ay hindi nakikita agad, pero sa paglipas ng panahon, ito ang nagbubunga ng harvest. Isipin natin ang magsasaka. Kapag nagtanim siya, hindi niya inaasahan na bukas ay may bunga na agad. Alam niya na kailangan ng panahon. Alam niya na kailangan ng tiyaga. Alam niya na kailangan ng consistency. At kapag dumating ang araw ng anihan, alam niya na ang bawat bunga ay resulta ng bawat araw na nagtrabaho siya. Ganon din sa financial freedom. Ang harvest ay hindi milagro. Ito ay resulta ng consistency. Ngunit kapag dumating na ang harvest, kailangan nating maging matalino sa paggamit ng bunga. Dahil ang bunga ay pwedeng gamitin sa 2 paraan. Pwedeng kainin agad o pwedeng itanim ulit para sa mas malaking ani sa hinaharap. Sa buhay pinansyal, ito ang pagkakaiba ng splurging at reinvesting. Kapag ginamit natin ang bunga sa splurging, mabilis itong mawawala. Kapag ginamit natin ito sa reinvesting, mas lalo itong lalaki. Halimbawa, kapag nakatanggap tayo ng bonus, pwede nating itong gastusin sa luho. Masaya tayo sa sandaling iyon pero bukas wala na. Pwede rin nating itong gamitin para magdagdag sa emergency fund, mag-invest sa stocks, o magbayad ng utang. Hindi kasing saya sa sandaling iyon, pero sa hinaharap, mas malaki ang balik.
Ang tamang paggamit ng rewards ay hindi tungkol sa pag-iwas sa kasayahan, kundi tungkol sa tamang balanse. Pwede tayong maglaan ng maliit na bahagi para sa kasayahan, pero ang malaking bahagi ay dapat ilaan sa reinvesting. Ang reinvesting ay parang pagtatanim ng bagong binhi mula sa bunga. Kapag ginawa natin ito, mas lalo pang lalaki ang puno. Kapag ginamit natin ang rewards para magdagdag ng investments, mas lalo pang lalago ang ating wealth. Kapag ginamit natin ito para mag-aral ng bagong skill, mas lalo pang tataas ang ating earning potential. Kapag ginamit natin ito para magbigay sa komunidad, mas lalo pang lalawak ang epekto ng ating financial freedom. Sa huli, tandaan natin, ang bunga ay hindi dumarating ng mag-isa. Ito ay resulta ng consistency. At ang consistency ay hindi glamorous. Hindi ito exciting. Pero ito ang sikreto ng tagumpay. Kung araw-araw tayong magtatanim, kung araw-araw tayong magdidilig, kung araw-araw tayong mag-aalaga, darating ang araw ng harvest. At kapag dumating ang araw na iyon, makikita natin ang bunga ng ating consistency. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Maging consistent tayo. Ipagdiwang natin ang milestones, kilalanin natin ang harvest, at gamitin natin ang rewards ng matalino. Dahil kung gagawin natin ito, ang puno ng financial freedom ay hindi lang magbubunga ng isa o dalawang prutas, kundi ng isang masaganang ani na magbibigay ng sustansya sa atin, sa ating pamilya, at sa ating komunidad. Chapter 9: Sharing the Shade Giving Back Legacy. Kapag tinitingnan natin ang isang puno, mapapansin natin na hindi lang ito para sa sarili. Ang puno ay nagbibigay ng lilim sa mga tao, nagbibigay ng bunga sa mga gutom, at nagbibigay ng sariwang hangin sa kapaligiran. Ang puno ay hindi makasarili. At sa ating paglalakbay tungo sa financial freedom, darating ang oras na ang ating puno ay hindi na lang para sa atin, kundi para sa iba. Ito ang yugto ng pagbabahagi ng lilim, ang pagtulong sa pamilya, sa komunidad, at sa mga susunod na generation. Ito ang yugto ng philanthropy, at ito ang yugto ng pagbuo ng legacy tree na mananatili kahit wala na tayo. Unahin natin ang pagtulong sa pamilya. Ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa sarili. Kapag malaya na tayo sa pera, nagkakaroon tayo ng kakayahan na tulungan ang mga mahal natin sa buhay. Pwede tayong magbigay ng suporta sa kanilang edukasyon, sa kanilang kalusugan, o sa kanilang pangarap. Ang tulong na ito ay hindi lang pera, kundi seguridad. Kapag alam ng pamilya natin na may matibay na puno na nagbibigay ng lilim, nagkakaroon sila ng kapayapaan ng isip. At ang kapayapaan ng isip ay kasing halaga ng pera. Ngunit hindi lang pamilya ang dapat makinabang. Ang komunidad ay bahagi ng ating buhay. Kapag malaya na tayo sa pera, nagkakaroon tayo ng kakayahan na magbigay sa komunidad. Pwede tayong magtayo ng scholarship, magbigay ng trabaho, o magtulong sa mga proyekto na makakatulong sa mas nakararami. Ang komunidad ay parang kagubatan. Kapag ang isang puno ay malusog, nakakatulong ito sa iba pang puno. Kapag ang isang tao ay malaya, nakakatulong siya sa iba pang tao. Ang financial freedom ay hindi kumpleto kung hindi natin ito ibinabahagi. At syempre, ang mga susunod na generation. Ang financial freedom ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa bukas. Kapag nag-iipon tayo, kapag nag-i-invest tayo, kapag nagtatayo tayo ng negosyo, hindi lang ito para sa sarili natin. Ito ay para sa mga anak natin, para sa mga apo, para sa mga susunod na generation. Ang legacy ay hindi lang tungkol sa yaman, kundi tungkol sa values. Kapag itinuro natin sa kanila ang disiplina, ang tamang mindset, at ang kahalagahan ng pagbabahagi, iyon ang tunay na pamana. Ngayon, pag-usapan natin ang philanthropy. Ang philanthropy ay hindi lang tungkol sa malalaking donasyon. Hindi ito tungkol sa headline o sa papuri ng tao. Ang philanthropy ay tungkol sa puso. Kapag nagbibigay tayo, hindi dahil sobra ang pera, kundi dahil sobra ang pagmamahal.
Ang pagbibigay ay parang pagbabahagi ng lilim. Hindi natin kailangan ng malaking puno para makapagbigay ng lilim. Kahit maliit na puno, nakakapagbigay ng ginhawa. Ganon din sa buhay. Kahit maliit na tulong, nakakapagbigay ng malaking epekto. Ang philanthropy ay bahagi ng financial freedom dahil ang tunay na kalayaan ay hindi lang tungkol sa sarili. Kapag nakatulong tayo sa iba, mas nagiging makabuluhan ang ating kalayaan. Ang pera ay nagiging instrumento ng pagbabago. Ang pera ay nagiging tulay ng pag-asa. At ang pera ay nagiging simbolo ng pagmamahal. Ang pagbibigay ay hindi pag-ubos ng yaman, kundi pagdagdag ng kahulugan. At sa huli, ang pinakamahalaga ay ang legacy tree. Ang legacy tree ay ang puno na mananatili kahit wala na tayo. Kapag nag-iwan tayo ng ari-arian, ng negosyo, ng investments, iyon ay bahagi ng legacy. Pero higit pa doon, ang legacy ay ang values na iniwan natin. Kapag itinuro natin sa mga anak natin ang kahalagahan ng disiplina, ng pagbibigay, ng tamang mindset, iyon ang tunay na pamana. Ang legacy tree ay hindi lang puno ng yaman, kundi puno ng kahulugan. Isipin natin ang puno na tumayo sa gitna ng komunidad. Kahit wala na ang nagtanim, patuloy pa rin itong nagbibigay ng lilim. Kahit wala na ang nag-alaga, patuloy pa rin itong nagbibigay ng bunga. Ganon din ang legacy. Kapag nag-iwan tayo ng matibay na puno, patuloy itong magbibigay ng ginhawa sa mga susunod na henerasyon. At iyon ang tunay na tagumpay. Hindi lang ang yaman na naipon natin, kundi ang epekto na iniwan natin. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Huwag nating gawing makasarili ang financial freedom. Ibahagi natin ang lilim sa pamilya, sa komunidad, at sa mga susunod na henerasyon. Gawin nating bahagi ng ating kalayaan ang philanthropy. At higit sa lahat, magtanim tayo ng legacy tree na mananatili kahit wala na tayo. Dahil ang tunay na financial freedom ay hindi lang tungkol sa kung ano ang meron tayo, kundi tungkol sa kung ano ang naibahagi natin. Chapter 10: Forest of Freedom, Sustaining Wealth for Life. Kapag tinitingnan natin ang isang puno na lumago mula sa maliit na binhi, makikita natin ang lahat ng yugto ng kanyang paglalakbay. Naitanim ito sa lupa, pinalalim ang ugat, pinatibay ang trunk, pinalawak ang mga sanga, pinuno ng dahon, at nagbunga ng sagana. Ngunit ang tunay na tagumpay ng puno ay hindi nagtatapos sa sarili nito. Ang tunay na tagumpay ay kapag ang puno ay naging bahagi ng isang mas malaking kagubatan, isang forest of freedom na nagbibigay ng lilim, sustansya at buhay hindi lang sa iisang tao, kundi sa buong komunidad. Sa kabanatang ito, pag-uusapan natin kung paano natin mapapanatili ang balanse sa pagitan ng paglago at kasayahan, kung paano natin maituro sa iba ang pagtatanim ng kanilang sariling puno, at kung paano ang financial freedom ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay naging kolektibong kagubatan. Unahin natin ang balanse sa pagitan ng growth at enjoyment. Maraming tao ang nahuhulog sa bitag ng sobrang pagtatrabaho at sobrang pagtitipid hanggang sa nakakalimutan na nilang mag-enjoy sa bunga ng kanilang pinaghirapan. Ang financial freedom ay hindi lang tungkol sa pag-ipon at pag-invest, kundi tungkol din sa tamang paggamit ng yaman para sa kasayahan at fulfillment. Ang puno na lumalaki ng walang pahinga ay maaaring mabali. Kailangan nito ng panahon para magpahinga, para magbunga, para magbigay ng lilim. Ganon din tayo. Kailangan nating matutong mag-enjoy sa mga bunga ng ating consistency. Hindi ito luho, kundi bahagi ng kalayaan. Ang tamang balanse ay ang paggamit ng yaman para sa kasayahan nang hindi sinisira ang paglago. Kapag natutunan natin ito, mas nagiging makabuluhan ang ating financial freedom. Ngunit hindi lang tayo ang dapat makinabang sa ating puno. Kapag malusog na ito, kailangan na nating turuan ng iba kung paano magtanim ng kanilang sariling puno. Ang pagtuturo ay parang pagbabahagi ng binhi.
Kapag nagbahagi tayo ng kaalaman, ng values, ng disiplina, binibigyan natin ang iba ng pagkakataon na magsimula ng kanilang sariling journey. Hindi natin kailangang ibigay ang lahat ng bunga dahil kung ibibigay lang natin, mauubos ito. Ang mas mahalaga ay turuan silang magtanim, mag-alaga, at magpalago. Kapag natututo ang iba, mas lumalawak ang kagubatan. At ang kagubatan ay mas matibay kaysa iisang puno. Ang pagtuturo ay hindi lang para sa pamilya, kundi para sa komunidad. Kapag nagbahagi tayo ng kaalaman sa mga kaibigan, sa mga kapitbahay, sa mga kasamahan, mas marami ang nagiging malaya. Kapag mas marami ang malaya, mas nagiging matibay ang lipunan. Ang financial freedom ay hindi dapat maging lihim na tinatago, kundi aral na ibinabahagi. Dahil ang kalayaan ay mas makabuluhan kapag ito ay kolektibo. At dito pumapasok ang konsepto ng Forest of Freedom. Ang forest ay hindi lang collection ng mga puno. Ito ay ecosystem na nagbibigay ng buhay. Kapag marami ang may financial freedom, mas nagiging matatag ang ekonomiya. Mas nagiging masaya ang mga pamilya. Mas nagiging produktibo ang komunidad. Ang Forest of Freedom ay hindi lang tungkol sa iisang tao na malaya, kundi tungkol sa buong komunidad na malaya. Kapag lahat ay may sariling puno, lahat ay may lilim, lahat ay may bunga, lahat ay may kalayaan. Isipin natin ang kagubatan na puno ng malulusog na puno. Kapag dumating ang bagyo, hindi ito madaling matumba. Dahil ang bawat puno ay nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Kapag dumating ang tagtuyot, hindi ito madaling matuyo. Dahil ang bawat puno ay nagbibigay ng proteksyon sa lupa. Ganoon din sa financial freedom. Kapag marami ang malaya, mas matibay ang lipunan. Mas kaya nating harapin ang mga hamon. Mas kaya nating magbigay ng tulong sa isa't isa. Sa huli, tandaan natin, ang financial freedom ay hindi nagtatapos sa sarili. Ang tunay na kalayaan ay kapag ito ay ibinabahagi. Kapag natututo tayong magbalanse ng growth at enjoyment, kapag natututo tayong magturo sa iba, at kapag natututo tayong magbuo ng Forest of Freedom, doon natin makikita ang tunay na kahulugan ng ating journey. Ang financial freedom ay hindi lang puno, kundi kagubatan. At ang kagubatan ay nagbibigay ng buhay hindi lang sa atin, kundi sa lahat. Kaya sa kabanatang ito, ang hamon sa atin ay malinaw. Huwag tayong tumigil sa sarili. Ibahagi natin ang lilim, turuan natin ang iba, at buuin natin ang Forest of Freedom. Dahil kung lahat tayo ay may sariling puno, lahat tayo ay may kalayaan. At ang kalayaan na iyon ay hindi lang para sa ngayon, kundi para sa mga susunod na henerasyon. Sa dulo ng ating paglalakbay, natutunan natin na ang financial freedom ay hindi isang mabilis na sprint, kundi isang mahabang proseso na parang paglago ng puno. Mula sa binhi hanggang sa kagubatan, bawat hakbang ay may kahulugan, disiplina, kaalaman, investments, consistency, at pagbabahagi. Ang tunay na kalayaan ay hindi lang nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahang magbigay ng lilim at bunga sa iba. Kapag natutunan nating balansehin ang paglago at kasayahan at turuan ng iba na magtanim ng sarili nilang puno, doon natin makikita na ang financial freedom ay para sa lahat, hindi lang para sa iisa. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito, at para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Muli ako po si Edward Giles at ito ang Gintong Ugali YouTube channel. Maraming salamat sa panonood at kita-kits sa susunod na video.